Alright, isang magandang gabi ang ipinapaabot po namin sa inyong lahat, no? Lalo na sa mga bisita natin na naka-tune in ngayon ng live dito sa ating Zoom presentation. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ginawa natin itong ating web proficiency workshop na kung saan ay i-feature natin ang website ng ating company. Meron tayong ginawa na bago na affiliate website at ito ay makatutulong ng malaki para sa ating network building. So ako po ang inyong magiging facilitator ngayong gabi. No? I'd like to introduce myself. My name is Jonathan Torres. Isa po ako sa mga independent na distributor ng SMH. At kung sakali na kayo po ay may mga questions, no, I suggest na i-reserve muna natin ang mga katanungan na yan at the end of the presentation. No? Sasagutin natin whatever inquiries, no, that you have regarding our topic for tonight. Right? Okay. Now, una sa lahat gusto nating sabihin ano po na itong ating ginagawa, no, na online marketing program ay napaka swak, no, or perfect na tool for our network marketing business, no? Dahil ang SMH ay nasa network marketing program, ang online marketing na pinupuntahan natin ngayon, itong journey na ating tinatahak ngayon, ay perfect tool, no, for our network marketing business. Bakit? Kasi kung maalala nyo, no, yung essence ng network building is very simple. No? Tatlo yung lagi nating sinasabi when you start to build your network. Una sa lahat, dapat meron kang product base na mga user. No? Importante na yung network natin ay gumagamit, nagpa-patronize ng mga products. Di ba? Doon nakasalalay yung growth ng ating company, pati yung growth ng ating network. So product usage is very important. Pangalawa, sa network building, importante ang sponsorship. Di ba? Kailangan lumaki yung organization by sponsoring. And the most important part, yung pangatlo na bahagi ng network building activity natin ay ang duplication. Di ba? Importante sa network yan kasi kung hindi ka na-duplicate, kung hindi nagagawa ng mga downline mo, ng mga partners mo, yung ginagawa mo, mahihirapang lumaki yung iyong organization. So this is what we need, no, in order to build our network. Ngayon, paano makatutulong ang online marketing? Alam ba ninyo na yung tatlong essence na yan, ano, na kailangan natin sa network marketing ay directly na natutugunan ng online marketing? Bakit? Kasi 'di ba, when we do Facebook marketing, no, when we do online marketing, we promote the products. So, gagawa tayo ng mga product advertisements. Kaya through the product advertisements, dahan-dahan, effectively, ay nakakapag-create tayo ng mga product users. Diba? So natutugunan natin yung importanteng aspeto ng network building which is product movement or product usage. Now what about sponsorship? Dahil ang online marketing ay magpo-provide sa atin ng wider reach, no? Mas marami kang tao na pwedeng mapaabutan ng mga information ng ating produkto, tumataas yung tsansa na makapag-build ka ng network, no? Yung sponsorship, no, probability na pwede mong gawin tumataas kapag ginamit mo ang online marketing kasi dumadami, no? Mas dumadami yung mga prospects mo. And then what about duplication? Papaano makakatulong ang online marketing sa duplication? Well, katulad ng ginagawa natin ngayon, exciting kasing pag-aralan ng Facebook marketing, no? Eventually, sa phase 2 ng ating training, we'll also be doing TikTok video marketing. Kaya maraming mga tao talaga nagkaka-interest dito. In fact, pwede mo nga gamitin itong ginagawa nating online marketing training as a tool para makapag-build ka ng network. Not necessarily yung product. Itong training mismo na to na ginagawa natin, kung isi-share mo sa mga kaibigan mo, isi-share mo sa mga kakilala mo, pwede silang dito magkaroon ng interest. No? Matuto sila na gumawa ng Facebook ads or Facebook marketing. Kaya, again, what I'm saying is, we are on the right track, no? At dapat nating pasalamatan ng company sa ginawa niyang ito. Kasi alam niyo po, personally, in my experience sa network marketing at sa naging exposure ko sa online marketing, tayo lang, ang SMH lang, ang mayroong platform
na lahat ng kailangan natin to become successful in our online marketing and network building ay pinagsama na niya. No? Nandito lang, no, sa system natin. Maraming mga company akong nakita na gumagawa ng online marketing pero hindi kasing extensive at hindi kasing simple nung ating programa. Mamaya, pag nakita nyo po yung ating bagong affiliate website, no, you will know what I mean, no? Na tayo lang ang mayroon ginagawa o na-develop na system ngayon dito sa Philippines. No? So we should be thankful to the company. Imagine niyo, ibinigay ito sa atin ng company ng libre, kasama dun sa binayaran natin, binili natin na package. No? Hindi biro yung investment, hindi biro yung time na i-dedicate ng company to make this program works. No? Kaya pasalamatan natin, i-extend natin ang ating appreciation sa leadership ng ating president, no, ni Sir Danny Suwico. Maraming salamat po sa inyo, Sir Danny. Now, when you do traditional selling or traditional marketing, ano bang ginagawa natin? Di ba you go physically to your prospect? Pupuntahan mo yung prospect mo ng personal o kaya tatawagan mo yung prospect mo hoping na mako-convince mo siya doon sa dala-dala mong product, hindi ba? Gumastos ka ng oras, namasahe ka, no, napagod ka, only to know na hindi pala interested yung kaibigan mo o yung kakilala mo about what you are offering, di ba? Ganyan ang nangyayari sa traditional na promotion or sa traditional na selling or advertising. Pero ibang-iba sa Facebook marketing. Kasi po, sa Facebook marketing, no, merong ginagamit si Facebook na algorithm na kung saan nai-interpret niya yung action na ginagawa natin sa loob ng Facebook. No? Lahat ng ginagawa natin sa loob ng Facebook application, ng app, ay binibigyan po ng kahulugan yan ni Facebook. May meaning sa kanya lahat yan. Every time you swipe, no? Every time you do anything inside Facebook, ini-interpret yan ng Facebook algorithm. At yan po ay minomonitor niya, no? Minomonitor po yan ni Facebook para maunawaan niya kung ano yung mga level of interest nung user at nang sa ganon ay mai-tailor fit niya yung particular content na lalabas doon sa Facebook at nang sa ganon mag-match yon doon sa kanyang interest at behavior. Kaya akala natin simply nagtitingin-tingin lang tayo sa Facebook, but actually ang Facebook algorithm ay nag-i-interpret na ng interest po natin. Example, I'll give you an example. Halimbawa, doon sa cellphone mo, merong lumabas na advertisement about, let's say, for example, dog food, for example. May lumabas na advertisement about dog food. Ngayon, ang ginawa mo, nung dumaan yung advertisement, whether it is a poster or whether it is a video, tiningnan mo siya. Binasa mo or pinanood mo yung video. Ano ang interpretation ngayon ni Facebook sa level of interest mo dun sa lumabas na advertisement na dog food, no? Pinanood mo yung video or binasa mo yung yung content. So ini-interpret ka ni Facebook na isang user na interested sa mga dog food. Yun ang interpretation niya. Now, ano naman ang interpretation ni Facebook kung halimbawa yung video na napanood mo sa Facebook, shinare mo pa sa isang Facebook user din. Nag-share ka ng video. O kaya yung poster na yon, shinare mo pa sa ibang tao. Ano ang level of interest ang tingin ni Facebook sa'yo pagdating dun sa particular topic na yon? Hanggang sa dog food nga, na advertisement. So, hindi ka lang interesado doon sa topic na yon, hindi ka lang interested sa dog food products, meron ka pang mas higher level of interest. So mas mataas yung interest level mo. Pero what will Facebook do kung pagkatapos mong nakita yung advertisement, lumabas sa cellphone yung advertisement, and then in less than 1 second, nakita mo na agad yung topic, nag-swipe up ka na agad. Pinalitan mo na agad yung tinitingnan mo, binabrowse mo sa loob ng Facebook app. How does Facebook interpret your action? Anong tingin ni Facebook sa iyo pagdating dun sa particular topic na yon? Titingnan siya ng algorithm na ikaw ay hindi interested doon sa particular topic na yon. Now, imagine
lahat ng action na yan, sa bawat swipe, sa bawat action na ginagawa mo sa Facebook, naka-record yan kay Meta, no? Naka-record yan kay Facebook. So, kapag ka merong isang company, let's say, merong company X naman, ano, ang nag-advertise ng Facebook, ipapadala niya yung advertisement na yun. Let's say, nag-advertise yung company X ng dog food, sigurado, ipapadala niya uli yun sa'yo. Kasi those are the things that meant to you, no? Yun yung mga bagay na nagkaka-interest ka. Kaya sa susunod na merong mag-advertise ng product na yon or product category na yon, 100% yan, dadaan sa'yo yan. Papakita sa'yo yan ni Facebook. At hindi nyo ba napapansin, ladies and gentlemen, ano, the moment na kayo ay nagka-interest sa isang bagay, let's say, isang whatever item, no, whatever product na dumaan doon sa Facebook feed mo, no, sa news feed mo, nagka-interest ka doon, either nag-inquire ka o nag-thumbs up ka or nag-share ka, mapapansin nyo, di ba? On the next few days, puro pare-pareho na yung pumapasok sa iyo na advertisement, no? Magkakahawig na yung pumapasok sa iyo na advertisement. Bakit? Because of this, no? Ito nga yun. Dahil ini-interpret ni Facebook lahat ng aksyon na ginagawa natin sa loob ng Facebook app. And dahil lang dyan, no? Dahil po dito sa algorithm na ito, no, na ginagawa ni Facebook, magagamit natin ngayon yan para tayo ay makapag-advertise successfully ng mga product natin. Mamaya ipakikita ko kung bakit, no? Kung paano natin gagamitin yung algorithm ni Facebook para effectively makapag-advertise ng mga product natin. In fact, ang maganda kay Facebook, ano po, kapag tayo ay nagsimula ng mag-advertise, we can set, no? Pwede nating iset yung target audience natin. Pwede nating sabihin kay Facebook kung sino yung mga tao na gusto nating makakita ng ating advertisement. We can even set the location. No, ito napakaganda nito kasi halimbawa, meron kang area na gustong i-penetrate, no? Halimbawa, gusto mo mag-network somewhere in let's say in Bicol area. No, gusto mo mag-penetrate doon, gusto mo magkaroon ng network doon. Pero hindi ka makapag-travel papunta ng Bicol. Wala kang kakilala doon mismo sa area na yon. Alam mo ba na pwede nating iset kay Facebook? Sabihin natin kay Facebook, Facebook, itong advertisement ko na to, ipadala mo sa mga taga Bicol na nagpe-Facebook. So, ang makakakita lang ng advertisement mo, yung mga nakatira doon sa area na yon, no? And we can filter their level of interest. Kaya kapag merong nag-inquire doon, kapag merong nagtanong, nakipag-usap sa iyo about the product or about our program, pwede kang magkaroon ng downline sa mga area na yan. Now, take note of this, no? Sabi natin kanina, ina-analyze ng algorithm ni Facebook lahat ng ginagawa natin, no? O yung ating interest sa mga dumadaan sa news feed natin. Now, when we talk about interest, no? Mahahati natin ito based on the product that we have, no? Sa katulad ng mga kategory ng wellness, no? Ilan kaya ang mga Facebook user na merong record ang Meta na mga Facebook user na interested sa wellness? No, this could be people who are interested in alternative medicine, no? Yung mga tao na may tinatawag tayong mga health buff, no? Yung mga tao na talagang naghahanap ng organic and natural products, ayaw nilang gumamit ng mga synthetic or chemical-based products. So, identified ni Facebook yan. Alam ni Facebook kung sino yung mga Facebook users na ang gusto mga product na organic, mga product na alternative, no, medicine. Or interest about active lifestyle, no, mga tao na sporty, mga tao na athletic, mga tao na laging nasa gym. Alam ni Facebook yan, no? Kung sino yung mga tao na ang level of interest ay para sa fitness, no, or para sa exercise. So dahil doon, pwede nating i-tailor fit ang advertisement natin sa mga tao na yan para hindi masayang yung ating advertisement, no? Kaya iyan ang ating gagawin. Tina-target natin yung mga interest ng tao. May mga tao rin naman na mahilig sa beauty and skincare, no? Alam din ni Facebook yan. Kung mahilig siyang manood ng mga video about skincare, about beauty, alam ni Facebook yan. Mga tao na merong health issues, mga tao na naghahanap ng kasagutan sa kanilang problema sa kanilang diabetes, problema sa kanilang kidney problem, hypertension. So pwede nating i-target yung mga interest na yan para makarating sa kanila yung ating
advertisement. At isa pa sa malaki no, na market ngayon na interest ng mga Facebook user ay yung weight management. No? Maraming mga tao ang gustong mag-slim, no? magpa-slim. Kaya pwede natin gamitin yung mga interest na yan para maging effective no, doon sa ating advertising. Okay? Now, ito ngayon ang ginawa ng company. Gumawa ang company ng affiliate website. No? Gumawa siya ng website. At itong website na ginawa ng company will already provide. Okay? Ang website na natin ang magpo-provide ng mga resources, ng mga information, ng mga content based on Facebook users' interest. Di ba napakaganda nito, no? Kasi kung ngayon ka pa lang mag-uumpisa sa Facebook marketing, ikaw ang mag-iisip niyan. Di ba? Ikaw ang gagawa ng content mo. Paano mo i-advertise ang Immune King para sa mga taong mahilig sa wellness? Ikaw mag-iisip ngayon yan. At bukod sa pagki-create no, ng content, kailangan mong samahan yan ng isang interesting video. Kailangan mong samahan yan ng isang interesting na poster. Ang tanong, kung ngayon ka pa lang mag-uumpisa sa Facebook marketing, kaya mo bang gawin yun? Baka mahirapan ka, di ba? Baka hindi. Ito yung sagot, ladies and gentlemen. Kaya nga sabi ko sa inyo, appreciate natin ang company eh. Kasi yung ginawa ng company na website, andun na lahat. Andun na lahat. Ipo-provide niya yung mga kailangan natin na information para doon sa particular interest ng mga Facebook user. So ang gagawin mo lang is to simply share the Facebook button. Kiklik mo lang yung share Facebook button, automatically papasok na yung resources o yung content doon sa newsfeed mo sa Facebook. Ganun kasimple. Pipindutin mo na lang. Kaya ito yung sinasabi ni Sir Danny na kapag tayo ay hindi pa nakapag-participate dito, ewan ko na lang, hindi ba? Kasi yung iba sinasabi, hindi ako makapag-build ng network, nahihiya ako eh. Nahihiya akong kausapin yung mga friends ko, hindi ako sanay mag-explain ng mga product. Dito, hindi ka nakikita. No, mamaya gagawin natin ang actual yan sa Facebook, no? Papakita natin yan, gagawin natin step by step yan. Hindi kayo makikita kasi meron kayong option kay Facebook na gumamit ng ibang profile. Hindi yung sarili mong pangalan sa Facebook ang makikita. Kaya kung ikaw ay empleyado, baka yung work mo, no, yung company mo, ipinagbabawal nila na yung mga employee nagsa-sideline o nagtatrabaho sa iba, no? Pwede kang gumawa ng extra income kasi hindi Facebook face mo, hindi Facebook profile mo ang makikita. Gagawa ka ng another profile at yung profile na yon na business, no? Business profile, yun ang gagamitin natin para mag-advertise ng mga products natin. Kaya kung sinasabi mong mahiyain ka, hindi applicable dito sa online marketing yan kasi hindi ka naman nakikilala. Hindi alam ng Facebook customer kung sino ang kausap nila na Facebook user. Hindi ka nila makikita. Yun ang advantage. At bukod pa doon, kung mahiyain ka, hindi naman nga ikaw ang mag-e-explain. Meron ng mga resources, meron ng mga video, meron ng mga poster, meron ng mga content na ginawa para sa iyo. All you need to do is to simply share it to Facebook platform. No? Yun lang ang ating gagawin. Now, ito pa ang maganda dyan. Bawat interest no, ng mga Facebook user ay naka-feature sa particular poster ad. Ulitin natin to, himayin natin to. Gusto nating maintindihan to bawat isa, no? Ang sinasabi natin dito, bawat interest daw po, no? Each interest ay naka-feature sa particular poster ad. So meaning to say, iba-iba yung magiging poster na magiging available sa website natin. Depende kung ano yung particular interest na kina-capture natin or tina-target natin sa ating Facebook advertisement. Let me show you an example. Halimbawa po, let's say for example, meron tayong ginawa na poster advertisement, no? Now, itong poster ad na to, ang interest na tina-target natin ay wellness. 'Di ba? Kanina nag-define tayo ng iba't ibang mga interest ng mga tao. Let's say for example,
ang Facebook user na tina-target natin ay yung mga interesado sa wellness. Marami tayong product na pwedeng i-promote diyan, di ba? For wellness. But in order to become effective, no, in Facebook marketing, kailangan specific yung particular wellness interest na ating gagawin. For example, Immune King. Ang Immune King ay nagko-cover ng mga interest for wellness, pero marami po ito. Marami pong action, ano, o maraming benefit na magagawa ang Immune King. Kung i-advertise mo ang Immune King na generic lang, generic, para lang sa wellness, baka hindi ka magiging effective sa Facebook advertisement. Bakit? Kasi halimbawa, sinabi mo lang general wellness, no? General wellness lang ang in-advertise mo sa mga bagay na nagagawa ng Immune King, mahihirapan si Facebook hanapin yung specific user, Facebook user, na magiging interest dyan sa general wellness na hinahanap natin. Kailangan, para maging effective yung ating advertisement, kailangan ito po ay focus and specific. So ano yung isang particular function ng Immune King? Ano yung nakikita yung mga highlights, no? Pag sinabi sa ating Immune King, can you think of 3 top application ng Immune King? Pag sinabi nating Keto Cleanse, can you think of, makakapag-isip ka ba ng 3 na pinaka-importanting nagagawa ng product natin? So focus on that. Yun, doon ka gagawa ngayon ng advertisement mo. So for me, ang unang pumapasok sa isip ko pag sinabing Immune King is the antiviral efficacy, no? So meron tayong mga clinical trials diyan. Meron tayong mga study diyan. So if we're going to advertise Immune King for wellness, ang isa sa pwede nating bigyan ng focus sa ating advertisement ay yung kanyang antiviral efficacy. Doon ka lang mag-focus. And then, hayaan mo na si Facebook, i-advertise mo na yan, no? Yung antiviral efficacy ng Immune King. Hayaan mo na si Facebook maghanap ng mga Facebook user na ang interest ay mga antiviral product. Nakuha niyo po yun, no? Pinaliliit natin, ano? Pinofocus natin yung search o pinofocus natin yung paghahanap ni Facebook ng tamang customer para sa atin. And then, no? And then, ito yung pinaka-importante po sa affiliate website natin. Kapag na-target na, nakita na ni Facebook yung mga user na interested sa mga viral products, no, antiviral products, idadali niyan, ipapadala natin yan, yung user na yan ng Facebook, doon sa specific landing page na nagdi-discuss ng antiviral efficacy ng Immune King. Nakuha niyo yung ano dito, nakuha niyo po yung flow, no? Number 1, i-identify natin kung ano yung interest ng mga tao. Pangalawa, hahanapin natin yung specific na application ng product natin. At pagkatapos, yun ang i-advertise natin. So may poster po na kasama yan, no? Yung antiviral na teaser na yan, it could be a video, it could be a poster, pero ang point, ang tina-target niyan ay yung mga Facebook user na interested sa antiviral products. Now, eto na yung sikreto. Dito na ngayon nagiging kakaiba ang Facebook marketing ni SMH. Kasi ginagawan po natin yan ng specific landing page na nakakonect doon sa inyong affiliate username, no? So, bakit may landing page? Dahil tandaan po natin na ang information, no, na binigay mo doon sa Facebook ads mo, yung poster na ginawa mo, ay nakakuha ng interest doon sa specific group, no? Sino nga yung group na yon? Kung antiviral poster yung ating advertisement, ang nakuha mong grupo ng mga tao ay mga interesado sa antiviral products. What do you think will they feel, no? Ano ang mararamdaman ng mga taong ito kung pagkatapos nilang i-click yung advertisement mo, yung poster o yung video mo, pagkatapos nilang i-click, napunta sila sa information about stem cell na pwedeng makapagpaganda ng balat, na pwedeng maging beautiful looking ang kanilang skin. Do you think nagtagpo ba, nag-connect ba yung interest nila? Kaya nila tinitingnan yung ating advertisement is because they are interested in antiviral product. Yun ang nakakuha ng interest nila eh. Pagkatapos, nung pinuntahan na nila yung website, ang nakita nila pampaputi. Tutugma kaya yun doon sa kanilang interest?
Definitely not. So kung hindi tumutugma yung interest nila doon sa binibigay nating information, bibili kaya sila? Definitely not. Hindi sila bibili. Kahit maganda yung Immuking pampaputi or pampabeauty, hindi nila bibili yun kasi hindi sila interesado doon. That is the point. So tayo po, ang ginawa ni SMH, no? Bawat poster, bawat advertisement ay mayroong katapat na landing page. At kung ano yung poster, kung ang advertisement mo, kung ang poster mo, kung ang video mo ay antiviral video, ang landing page niya is explaining about the efficacy of Immuking related to antiviral. Kaya lalong makukuha mo ngayon yung interest kasi nandoon ngayon yung mga explanation na nakakuha ng interest doon sa user. At yung landing page na ang magpapaliwanag step by step, no, doon sa user ng Facebook kung ano ang Immuking at bakit siya naging magaling na antiviral. Hanggang sa doon sa website natin, meron na dong buy button. Pag kinlik niya yung buy button, bumili siya, automatic yon dahil yan po ay nakakonect sa inyong affiliate link, no? Nakakonect na yan sa inyong affiliate link, sa inyo mapupunta yung direct referral bonus. Yung retail profit natin, di ba? So ganun gumagana yung ating affiliate website, no? Hindi lang siya ordinaryong Facebook marketing. Ito po ay nakafocus, no? Bawat produkto may kanya-kanyang application. So, what about beauty, no? Ang Immuking pwede rin sa beauty, di ba? Dahil may stem cell eh. Kung ang target natin ay yung mga Facebook users na interested for beauty, ang gagawin natin ay mga poster ng Immuking related to beauty. Di ba? Related to beauty, yung poster natin. Yan ang poster ad natin para sa beauty. Pagkatapos, maghahanap si Facebook ng mga Facebook user na gustong magpaganda. And then, again, magkakaroon na naman po yan, nakakonect na naman yan sa landing page. Now, yung landing page ng antiviral, di ba kanina we talk about antiviral efficacy, no, ng Immuking. Iba ho yun, magkaiba yun doon sa landing page ng beauty and skincare. Magkaiba yun. Hindi mo pwedeng ipaliwanag ang beauty and skincare sa loob ng antiviral. Mawawalan ng interest ang Facebook user. At hindi mo naman pwedeng ipaliwanag ang antiviral sa loob ng landing page ng beauty and skincare. Kasi walang interest yung mga gustong magpaganda sa antiviral efficacy action ng Immuking. Ang gusto nila magpaganda. So ibigay mo yung mga information about Immuking kung bakit siya nakakapagpaganda. Kasi yun ang naka-interest sa kanya. Kaya siya nag-i-inquire doon sa ating poster, no? Kaya imagine niyo kung gaano ka-extensive, no, itong ating gagawin po na affiliate website, no? Walang gumagawa nito. Yan yung sinasabi ko. Walang gumagawa nito na company ngayon. Ang SMH na naman, no, ang nag-pioneer, no, dito sa ating ganitong klase ng affiliate program o sa ganitong klase ng online platform. Imagine niyo ilan yung mga wellness products natin. Lahat ng mga wellness products na yan may kanya-kanyang landing page per interest. Kaya kung yung wellness products na yan, gagawan po natin yan ng 4 na mga iba't ibang interest, bawat isang product may 4 na iba't ibang landing page. So can you imagine kung gaano kalaking work, no? Kung gaano kalaking trabaho yung ginagawa ng company para lang tayo maging successful, no, dito sa ating program. So ito po yung ating affiliate website. Nakahiwalay po ito ladies and gentlemen, no? Nakahiwalay ito doon sa ating existing na dashboard, no? Nakahiwalay po 'yan kasi ang ginagawa po ng ating affiliate website, specifically nakapokus po ito doon sa ating Facebook marketing, no? Kaya nakahiwalay po 'yan. Now, pag nilagay po ninyo, no, yung inyong username, no, and password. So ito po, nakikita nyo, no? Ito yung ating dashboard. Now, sa unang pagkakataon na kayo po ay nakapag-login, no, dito sa ating website, ang una nyong gagawin is to go to the settings, no? Pupunta po kayo sa settings.
Yan ang unang-una yung gagawin after logging in sa ating website. Yung login pala, no? Yung login po ninyo doon sa ating uh, uh, business website, yung kung saan ninyo nakikita yung inyong mga commission, pareho din yung login dito sa bago nating website, no? Again, itong bagong website na ito, nakafocus lang ito sa ating affiliate system, sa Facebook marketing, no? Hindi nyo nakikita dito sa bagong website na to yung mga commissions natin sa network. Kasi magkaiba po yun. Iba yung system na nandoon, no? So itong website na ito is very focused lang sa Facebook marketing. So what you do, pagkatapos nyo mag-login, no, pumunta kayo sa settings, and then pag na-click po ninyo yung settings, ang makikita nyo po dito is hinihingan tayo ng affiliate link, no? Magki-create po kayo ng particular affiliate link na gusto po ninyo. Ito dito ninyo ilalagay, no? Ako katulad niyan, yung sample account ko nilagyan ko Krypton yan, ano? Krypton yan. So you can use whatever link you want. Pwede rin namang pareho nung username nyo doon sa ating network marketing website, no? Yung business website, kung ano username mo, gusto mo ganun din dito, okay lang, walang problema. Pero paalala ko lang sa inyo, no, itong gagamitin nating tinatawag nating shop link ID, ito yung pwedeng makita ng mga Facebook users. No, naka-connect kasi yan doon sa dulo ng ating URL, no? Doon sa website link, yung dulo nun, yung slash po nun, laging naka-connect yung inyong username. Ito yung nagmo-monitor kung sino yung makakatanggap ng retail profit, no? So kung kanino yung nakalagay na shop link ID, sa kanya mapupunta yung retail profit. So pwede ninyong pag-isipan kung ano yung good sounding, yung maganda sa pandinig, no, na shop link ID. So ita-type niyo lang po yan diyan, no? Ito halimbawa yan, pwede kong i-delete yan, no? Pwede kong palitan yan, no? So pwedeng palitan. Then pag click mo yung update, mapapalitan na po yan, no? So I will not do that. So ngayon, yan ang unang gagawin, settings. Pangalawa, tingnan niyo po yung dashboard, no? Kapag tiningnan natin yung dashboard, dito mag-a-appear yung performance ng ating Facebook advertisement, no? Dito nyo po makikita kung meron kang pending sales. Anong ibig sabihin ng pending sales? Ang ibig sabihin nito, merong Facebook user na bumili sa Facebook mo, no? May bumili sa Facebook mo. Pero hindi pa nako-confirm yung payment. Baka sinabi niya na bibili siya, babayaran niya via GCash, pero hindi pa niya napadala sa GCash yung payment, so hindi pa nako-confirm. O kaya naman posible na nakapagbayad na siya, no? Bayad na sa GCash, no, yung payment niya, pero hindi pa na i-deliver. All right? Kailan natin masasabi na kompleto na yung sales? Mangyayari po 'yan, magkakaroon ng completed sales once na yung product ay na-deliver sa customer. Tandaan niyo po 'yan, ha, kasi baka meron kayong makakausap ninyo sa Facebook, sabi nung customer nyo, okay na, nagbayad na ako, bumili na ako ng product. Pero nagtataka ka bakit hindi pumapasok sa pending sales? Bakit hindi pumapasok sa completed sales? Kasi papasok lang 'yun sa pending dahil ang bilangan po, ang consummation, no, consummation ng ating sales ay mag-uumpisa kapag yan ay na-deliver. Alright? Bakit deliver? Kasi minsan may mga failed delivery, no? At pagkatapos kung hindi na i-deliver, ang gagawin ng customer magre-refund. So, para maiwasan po natin yung mga ganyang problem, ang commission sa retail profit ay ibibigay once na kompleto na ho yung ating delivery sa customer. Okay? Now, paano mo malalaman na may bumili sa'yo? Saan mo makikita yon? Pag may bumili sa'yo sa Facebook, andito po yan. Makikita nyo po yan dito sa customer. Makikita nyo yan dyan. Nandiyan dyan yung listahan ng mga Facebook user mo na bumili sa Facebook, no? You click on that. Yan. Lalabas po. Ito yung ginawa naming demo, no? Si Sir AJ ang gumawa po nito noong March 13. Nag-demo siya sa amin. So, ang ginamit kong pangalan, ako yung bumili. Tapos, ang ginamit kong pangalan, John Test by
ito yung nilagay kong contact number, ito yung email. Now, mapapansin po ninyo, doon sa list of customers, nandito yung mobile number. This is very important for us. Kasi ito yung way para tayo ay makapag-conduct ng follow-up doon sa ating mga customers. No? Pwede po natin silang masponsoran, makakausap niyo sila. Ibibigay ng company yung kanilang mobile number at ibibigay din ng company yung kanilang email address. At napakagandang ano po niyan, napakagandang feature niyan kasi hindi nawawala sa atin yung customer natin. Di ba? Yun ang ibig sabihin nun. Transparent, no? Transparent si SMH sa kanyang pagmamanage ng mga Facebook customers natin. Now, ano pang makikita natin dito sa ating dashboard? Ito, very important din ito, yung ating shop catalog. Mamaya puntahan natin itong landing pages, no? Anong makikita dito sa landing, doon sa shop catalog? When you click on that, makikita nyo na po dito yung mga products natin. No? Kaya, pwede nyong i-copy yung yung link, no? It's either you can copy it manually, pwede nyong kopyahin yan manually, tapos i-paste niyo doon sa inyong Facebook newsfeed, or pwede naman i-click nyo lang po itong share button, no? I-click nyo lang yung share button and automatically whatever product na sinishare mo sa iyong Facebook account ay magpo-post na siya. Yan yung sinasabi ko na wala ka lang gagawin eh. Click mo lang yung share button, automatic na yun. Ando na sa Facebook account mo. Okay? So lahat ng product po ay andyan na. No? Nakalagay na po dyan. Naka-ready na yan. And take note, lahat yan po ay SRP. Diba? SRP ang, sarap di ba? Pag may bumili, yung retail profit, mapupunta sa atin. Now, ano naman ang laman ng landing page? Dito makikita yung mga poster ads natin, no? Kasalukuyan po ay pinopopulate ito, no? Ginagawa ito ngayon, pinopopulate po ito. Pero meron tayong pwedeng gamiting sample ngayon, no? Yung Keto Cleanse. Nandiyan dyan yung kanyang price, tapos meron na rin pong naka-ready na share button. Eventually, no, pagka makikita nyo rito yung iba't ibang mga poster, no? Diyan nakalagay yung mga poster ads. At anong gagawin natin dun sa mga poster ads? Click nyo lang po yung share button. That's all you need to do. I-click nyo lang yung share button and automatically yung content ng poster, yung content ng video, kung video yung nakalagay dyan, ay mapupunta na sa inyong Facebook news feed. Now, take a look at the link. Ayan, pansinin nyo po yung link, no? Di ba nakita nyo kanina yung aking shop ID? Ano yung nilagay kong shop link ID? Di ba crypto niyan? So, sa bawat link, no? Sa bawat link ng particular advertisement o ng particular product, laging nakalagay ang inyong shop ID. Yan ang identifying mark. Yan ang magsasabi sa system natin na ako yung pinagmulan ng advertisement. Di ba? At kung username mo naman or shop ID mo naman yung nakalagay dyan, then ikaw ang tatanggap ng retail profit. So how does it work? No, let me show you. Pakita ko po sa inyo ng actual, no, kung paano ito nangyayari. Una, kailangan nyo po na nakalagin muna kayo sa inyong Facebook. No, mas maganda na nakalagin na kayo sa Facebook. Otherwise, magla-login ka pa, no? Kung hindi mo pa nagagawa 'yan. So kung kayo po ay nakalagin na sa Facebook, just like what I do, no? Nakalagin na ako. I-click ko lang itong share button. Take a look at what's going to happen, no? I-click ko 'yan. Magkakaroon po ng dialog box, no? Magbubukas ang dialog box ni Facebook connecting our website. Ito yung tinatawag nating API, no? Naka-connect na yung ating website kay Facebook, no? Naka-connect na po 'yan. So, kapag ka nag-open yung dialog box, para ka na lang gumagawa ng simple post, no? By the way, balikan ko yung i-close ko lang ito saglit. Hindi ko na ipakita sa inyo yung Facebook na gagamitin natin Facebook account. I-close ko lang ito saglit. Ito open ko yung Facebook page na gagamitin natin. Kung titingnan nyo, din sa brand new page, kanina ko lang po ito ginawa, no? Ginawa ko ito kanina kaya wala pa tong laman. Ayan, makikita nyo rito, no posts, no? So wala pa po siyang available na post. Para makita nyo na talagang live na nagpo-post yung ating system, no? So now, let me go back to our website, no? Ayan yung ating website uli. Ang gagawin ko na ngayon, I will click the share button. No? Click ko na yan.
At tingnan natin kung, ayan, nag-open na muli yung dialog box, no? So nag-open yung dialog box, no? Pag nag-open na po itong dialog box, para na lang po kayong nagpo-post, no? Nag-ordinary post na lang ang gagawin natin. So ano yung mga kailangan nating tandaan, no, dito sa ating posting? Number 1, dapat siguraduhin na yung post ay naka-public. Di ba? Kasi alam nyo minsan, by accident or by some reason, nakakalimutan natin yung mga post natin naka-private o kaya naka-only me, naka-friends only. Useless yung advertisement kapag hindi naka-public. So make sure naka-public po yan. And then, just like any other post, pwede kayong maglagay ng inyong sariling statement about the product. No? So ako, for example, ang ilalagay ko lang dito, good news, for example, no? Good news. Try our Keto Cleanse product. No? A powerful colon cleansing product. Ayan. So simple lang muna pero kayo po you can add, no, other content, no? Ano man yung gusto nyong sabihin dito, pwede kayong mag-add. At mamaya tuturuan ko kayo kung paano kayo makakapaglagay ng iba pang mga content sa inyong post, no? Mamaya gagawin natin 'yan. So, pagkatapos ninyong nailagay yung inyong statement or whatever you want to say, ang susunod na is very simple. Scroll down nyo na lang at nandoon na po yung button na next, no? Sa baba, next button. Click nyo lang po yon. I-click nyo lang yan. And then, ang susunod ay, ayan, buti may reminder na ngayon si Facebook, no? Who can see your post? Dapat everyone, no? Or public. And then, pwede nyo na pong i-click yung share. Click nyo na yung share button. Click nyo na yan. And then automatically, magpo-post na yan doon sa ating newsfeed. No? So ganun lang kasimple yung ating web system, no? Yung ating affiliate system. Hindi mahirap. Magki-click ka lang ng button. Ayan na, naka-post na siya. I-close ko lang po ito. Puntahan natin yung ating Facebook. Kasi ito yung dialog box, no? Close ko lang yan, no? So ngayon, dito, sa Facebook account na ginagamit natin, sa Facebook page, i-refresh ko lang po yan. Magre-refresh lang ako. Then, let's see. Ayan na po. Ayan na, naka-post na, hindi ba? Oh, meron ka ng Facebook post. No? Meron ka ng Facebook post. Ganun lang kasimple. Pinindot mo lang yung share button. Now, ito ang maganda dyan. Itong post na ito, dahil yan po ay connected sa Facebook, no? Hindi alam ng mga Facebook user na itong post na ito, no, ay nakakonect sa shop ID mo. Hindi nila alam yan. Kung ano man yung shop ID mo, nandyan na naka-embed. Naka-embed yan doon sa ating poster. So pag mayroong tao na magkiklik niyan, mag-a-access niyan, yan po ay pupunta sa shopping cart ni Kryptonian. Pupunta yan doon sa akin kasi yun yung link na pinanggalingan eh. Nakuha nyo? Kaya pag kayo po ay nakaka-access na dito, no, nabubuksan na natin itong website na ito, lahat ng mga resources, ibig sabihin ng resources, yung mga information na nandito sa website natin na merong share button, no, lahat yan ay nakakonect sa shop ID mo. Kaya kapag merong tao na nag-click, nag-access ng advertisement na yon, ng video na yon, or whatever information, basta nakakonect yung iyong shop ID, ikaw ang pagmumulan o ikaw ang pagbibigyan ng company ng income. Pag nag-sign up yon, bumili ng package, ikaw ang direct referral. Pag yun ay nag-purchase ng product, sa'yo ang retail profit. Ganun po kaganda itong ating system. And again, kapag yung customer na yan ay bumili ng product, yung system natin ay i-inform ka. Dito mo makikita yan sa customer. Sa listahan ng mga customer, lalabas dyan yung mga pangalan ng mga customer mo sa Facebook na bumili doon sa ating website. No? Kaya hindi ka mahihirapan na mag-monitor. No? Ano ba yung makikita kapag nag-click yan? No? Ang ginawa ko po ngayon,
Ang gawin natin ngayon, i-click ko to, i-access ko tong advertisement na to. Ano ba ang makikita natin? Okay, so i-click ko tong advertisement na to kasi clickable yan eh. Pansinin niyo yung mouse, no? I don't know kung nakikita niyo po yung aking cursor. Nagiging ano siya, nagiging kamay. Ibig sabihin noon, clickable. So yung picture ay clickable, no? Naka-embed doon sa poster yung username mo o yung shop link mo. So when you click on that, no? Okay, click ko na po. Ayan, magbubukas na po siya. From Facebook, mapapalitan siya ng website natin. Kasi meron po tayong connection. Yun yung sinasabi nating medyo malaking ginawang development ng company. Kasi we seek the approval of Facebook na ma-connect yung ating website sa interface ni Facebook. No? So inihatid niya yung customer doon sa website ni smh.com. At yung mahabang link po na yan, nandiyan yung naka-embed yung ating shop ID. No? Kaya kapag ka ito yung nakita ng customer, no, let's say in-access ito ng customer at binasa niya yung laman ng ating website at bumili siya, ito po ay mapupunta na sa atin kasi nakakonect na yung shop ID natin dito sa website ng customer marketing. So ngayon, anong gagawin natin? Dahil andyan na ang website, tapos na po yung pinaka-importanting backbone, no? Yung software program na kung saan kumo-connect tayo sa Facebook, okay na yan, tapos na po yan. Ang iniintay natin ngayon sa website ay yung ating payment system. Yung pay calls pumunta noong Monday, no, sa office. At sabi nila, within 3 weeks ay meron na tayong credit card payment at within a week pwede na tayong magkaroon ng online payment. So isa yun sa mga iniintay natin para maging fully functional yung ating website. Plus again yung pagbuo ng landing pages ng website natin. So anong gagawin natin ngayon? Ito po ang assignment natin. Kahit yung website natin ay hindi pa natin nabubuksan, mag-aaral na tayo kung paano gawin ang tamang setup ng Facebook marketing. Kasi dalawa po yan, dalawang bagay yan. No? Una yung website, nandoon yung content. Pero pagka meron ka ng content, kailangan mong i-set up properly yung iyong Facebook advertisement. Meron pong setup yan. Kaya wag na natin munang antayin yung website matapos bago tayo mag-aral ng Facebook setup. Ngayon pa lang, habang within a week inaantay natin yung website, pag-aralan na natin ang Facebook marketing setup. Ano ang kailangan natin gawin? Unang hakbang, kailangan meron kayong Facebook page. Business page. Kailangan po meron kayong Facebook business page. So ngayong gabi ay ipakikita ko lang maikli lang ito kung papaano ninyo properly magagawa yung inyong Facebook page. Kung kayo ay mayroon ng Facebook page, para saan yung Facebook page nyo? Para ba sa SMH? Or baka para sa traditional business ninyo? Or baka para sa ibang product na binibenta ninyo, no? Kasi mayroon ilan sa atin, may mga ilang ino-online din, di ba, na mga products. So, I suggest na kayo po ay gumawa ng specific at exclusive na Facebook page para sa SMH products. Importante po yun. Kasi kapag ang online customers ay tiningnan ang Facebook account ninyo at nakita niya na kung ano-ano yung mga product na halo-halong kung ano-anong product ang nandoon, baka mamaya meron pa dong mga ibang bagay na hindi siya makakuha ng interest, hindi pa siya mag-purchase, no? So as much as possible, focus the page, the business page to SMH, no? Doon siya naka-focus. Kung meron kang ibang mga may traditional business ka, gawan mo ng ibang business page 'yan. So for the benefit of those people na wala pang business page, ipapakita ko lang po sa inyo kung paano gumawa ng proper business page at kung papaano natin gagamitin ang artificial intelligence, AI, no? Gagamit tayo ng dalawang AI ngayong gabi para maging maganda yung inyong business page, no? We will be using two AI generator para yung ating business page maayos. Okay, let me just share my slide para maging ayan. So, from your personal account, no? Your personal account, gagawa po tayo ng
business page, ang i-click nyo po, no, from your personal account, itong avatar sa gawing kanan, no? Makikita nyo po dyan, meron kayong profile picture dyan, no? Yung avatar po ninyo. I-click nyo po yan, and then lalabas po itong pages. I-click nyo po yung pages. Alright? And then, pag-click nyo ng pages, lalabas po itong window na ito, and then the next thing you do is to click create new profile or create new page, no? Click nyo po yan. Pag-click nyo yan, tatanungin kayo kung personal or public. Ang gawin nyo po ay public page. Click natin yung public. Then, click next. Then, get started, no? So, click nyo lang yung blue button, get started. Ayan. Ito na po yung pagsisimula ng page creation. Number 1, mag-isip po kayo ng page name. Mag-isip kayo ng magandang pangalan ng inyong Facebook page. Ngayon pa lang, pag-isipan nyo na yan, ano? So, after that, lalagyan nyo po siya ng category. Ano ba yung category ng business natin? Ang pwede nyong ilagay na category ay wellness, health, and beauty. Okay, so pag inilagay nyo po, itinipe nyo po dyan yung wellness, marami ng option dyan eh. Meron dyang alternative and holistic medicine. No, piliin nyo na lang. No? So yan yung mga pwede nyong itype. And then, pagkatapos niyan ay gagawa kayo ng short description ng inyong page. No? Para saan ba yung page na yan? Dito, marami ang nahihirapan dito gumawa ng short description ng ating page. So, makakatulong sa atin dito ang AI. No? Gagamit tayo dito ng isang AI. Ito, tandaan nyo po ito, chatgpt.com. Alright, so chatgpt.com, i-open niyo yan sa browser, chatgpt.com, and then ang ilagay ninyo dito po yan eh. Pwede kayong magbigay ng instruction kay ChatGPT kung anong gusto nyong ipagawa sa kanya. In this case, ang ipapagawa natin sa kanya, sasabihan natin siya na gawan tayo ng description ng page, di ba? Yung bio ni Facebook. So ang pwede nyong ilagay ganito. Sabihin nyo kay ChatGPT, please make me an interesting Facebook page bio. My FB page is SMH Health Essentials. Yan yung ginawa ko po kasi na Facebook page, no? So kayo naman, ilagay nyo kung ano yung naging pangalan ng Facebook page nyo, no? Ako, SMH Health Essentials ang nilagay ko. I am promoting wellness products that are affordable and unique. Limit the bio to 250 characters only. Kasi yung pong space na binigay ni Facebook hanggang 250 letters lang. Please give me 5 options. O yun. So yun ang sabihin mo kay ChatGPT. Alright, so ang gagawin ngayon ni ChatGPT, i-generate niya po ngayon yan. Gagawan niya kayo ng short description based dun sa information na inyong ibinigay. Yan, ilagay niyo po dyan, i-type niyo dyan, no? Dyan sa box, no? Ilagay niyo dyan sa box. And then, i-click niyo po ito. Yan, i-enter niyo, no? Yan yung pipindutin niyo na last, no? Enter. Alright, pag-click niyo yan, ang mangyayari, ayan na, nagbigay na si ChatGPT ng 5 options. Kopyahin nyo kung ano yung sa tingin ninyo mas maganda para sa inyo. O di meron ka ng bio, hindi ka nahihirapan gumawa, no? Sa Sabado, gagamitin natin ng ChatGPT para makapag-create ng magagandang post. Di ba kanina, dun sa ginawa natin na posting, meron pong box doon sa Facebook, no, na field, no, na pwede kang maglagay ng added info doon sa product. Di ba kanina, naglagay tayo ng additional info about the product. Kung nahihirapan kang mag-isip ng bagay na ilalagay mo dun sa post mo na added info about the product, lalo na English, di ba? Tama bang grammar? Ano yung ilalagay ko? Gamitin mo si ChatGPT. Okay? Ang gagawin nyo lang kay ChatGPT, itatype nyo lang dito sa box, no? Ito yung box ni ChatGPT. Ang ilagay mo lang yung mga highlights. Halimbawa, kanina, Keto Cleanse. Lagay mo lang dun sa ChatGPT, I have a product. Pwede mo sabihin, ano? I have, simple lang, I have product. Lagay mo yung name. Keto Cleanse. Lagay mo dun. Tapos, it is, lagay mo lang yung short description. It is, colon,
cleanser. Kahit mali-mali yung English. Kasi ang magko-correct ng grammar mo, si ChatGPT na. It is a colon cleanser. Lagay mo doon from Cocoa. Oh, maglagay ka ng other info. Slimming. Lagay mo doon kahit wala kahit wala ka lang nilagay na description. Lagay mo lang slimming. Lagay mo kung ano pa yung gusto mong ilagay. And then, si ChatGPT na ang gagawa ng lahat. Kopyahin mo na lang. Ganun kaganda po ito, no? Kaya isa yan sa mga arsenal, ika nga, yung mga nag-online marketing, yung mga nagpe-Facebook marketing, yung mga content po nila ginagawa dito sa loob ng ChatGPT, no? Walang bayad po 'yan. Libre po 'yan. Pag inopen niyo yung website, automatic 'yan, pwede mo na agad gamitin. Okay. So balik tayo sa Facebook page. Di nagkaroon ka na ngayon ng pangalan, nagkaroon ka na ng category, nagkaroon ka na ng description ng bio, i-click mo na ngayon yung next, no? Click niyo na po 'yan. At ang mangyayari diyan, tatanungin ka naman ng mga detalye, madali lang naman eh. Mobile number, ilagay nyo po. Email address, ilagay nyo rin. Yung address, optional, no? Kung gusto mong ilagay. Pero ako, itong dalawang ito, yung mobile number at saka yung email address, I suggest ilagay po ninyo. Why? Kasi yan ang mag-build ng trust. Remember, ang mga Facebook user, hindi tayo kilala. No? Pero pag naglalagay ka ng cellphone number, ng email address, at least alam nila there is a way for them to contact you, no? Kaya maganda ilagay niyo po 'yan. Then click niyo yung next, no? Sa baba, i-click niyo yung next. Ang susunod, tatanungin ka kung ano ang oras ng business mo. Pwede mong lagay always open kasi online naman ito, or pwede mong ilagay open on selected hour, no? Pag nilagay ninyo yung selected hour, ilalagay ninyo anong oras ka nagbubukas ng business mo, anong oras ka nagsasara, no? Minsan maganda ring ilagay ito kung halimbawa ayaw ninyo na may nag-i-inquire sa inyo ng masyadong gabi, di ba? So ilagay mo diyan hanggang alas 7 o alas 9 ka lang ng gabi. Pwedeng makontak para pag may customer, hindi ka maistorbo. It's up to you, no? Discardin nyo po yan. So ilagay ninyo kung meron kayong limitation ng oras or always open. And then pagkatapos po niyan, i-click nyo yung next. Eto na. Hihingan ka na ng profile picture. Yung profile picture, dito po nakalagay yan. Ayan. Ayan yung profile picture. Yung cover photo, dito naman nakalagay yan. Alam nyo po, ito ang pinaka-importante na bahagi ng Facebook page. Dapat maganda ito. At tuturuan ko ngayon, papakita ko ngayon kung paano po gawin yung cover photo gamit ang AI, no? Gagamit tayo ng AI. So, wag nyo muna po itong i-access. Pwede naman balikan yan later on. Ang ilagay nyo na lang itong button, add action button. Ano ang gagawin ng customer kapag napunta siya sa page ninyo? Pwede ba siyang mag-send ng message sa Messenger? Pwede ba siyang pumunta sa website? So, yan ang ating isi-set up. I-click nyo po yan, no? Click nyo yung add action button. Tapos, click nyo po ito, try it. Then, ito yung mga choices, no? Pwede siyang mag-sign up, no? Pwedeng pumunta na yan sa website. Doon sa link mo, no? Kung gumagana na yung link natin, pwedeng yan ang piliin ninyo. Pero ang pinaka-simple ay mag-message po siya sa inyo. So, pag may nakarating sa page mo, doon sa business page mo, pwede siya directly kumontak sa iyo via Messenger. So, pwedeng yan ang piliin ninyo. Then after that, click nyo lang po yung next. And then, tapos na. Click mo na yung save. Alright? Meron ka na ngayong Facebook business page. No? Yan na yung Facebook business page mo. Ngayon, mapapansin po ninyo, doon sa Facebook business page, tingnan nyo po yung inyong, yung inyong link. Ito yung tinatawag natin na URL link. Medyo mahaba po yan. No? Ang gagawin natin ngayon, yan po ay aayusin natin, no? Ito na ngayon yung Facebook page nyo. Aayusin natin yan. Ang pupuntahan ninyo, itong settings. Okay? Puntahan nyo agad yung settings. Pagka nag-open na yung inyong Facebook page. Tapos, ang makikita ninyo sa loob ng settings ay itong audience visibility. Aayusin natin yan sa loob ng page details. Okay? So, i-click nyo po itong page details. Nasundan nyo ba? Settings? Anyway, naka-record naman ito. Okay, mag-alala. Iaano natin itong recording, no? Ipo-post natin sa website. Audience visibility,
tapos page details. Pag kinlik ninyo yung page details, i-click nyo itong name. Yan, i-edit natin yung pangalan, no? Yung name. Click nyo po yung name, and then i-edit natin itong username. So si Facebook, meron din siyang tinatawag na username, no? So, i-click nyo yung edit. Lalabas po ngayon dito yung ilagay nyo, i-type nyo dyan yung username na gusto ninyo. Pagka yung username ninyo na gusto ay nagamit na ng iba, lalabas dyan, username is not available, no? Pag kayo naman ay naglagay ng symbol, hindi rin tatanggapin ni Facebook yan. Walang underscore, walang end sign, walang asterisk. Dapat simpleng ano lang po yan, alpha, small letters. At saka walang space dapat. So pag nilagay na ninyo yung tama, ako nilagay ko lang dito, SMH Wellness Essentials, mag-a-accept na si Facebook. Username is available. So ang gawin nyo na, save nyo na yung changes, no? At pag nag-save kayo ng changes, hihingan po kayo ng password. Kailangan ilagay ninyo yung password ninyo sa personal account ninyo, no? So ilagay nyo yan, then submit. And then that's it. Ayan na siya, no? Ang aking page ngayon ay facebook.com/SMH Health Essentials. Di ba mas madaling tandaan? Pag tinanong ka ng kaibigan mo o pinsan mo, oh, ano bang negosyo mo ngayon? Uy, mabuti na tanong mo. Puntahan mo ako, facebook.com/SMH Health Essentials. O, di ba? Nag-ano ka lang, pwede mong ikwento sa kanya. Madaling tandaan. Okay? So, yan po yung yan yung settings no ng ating Facebook page. Ano ba tong professional dashboard? Yan po, pag nag-click kayo dyan sa professional dashboard, yan po ay magbibigay lang ng summary sa performance ng inyong advertisement, no? Kaya yan ang makikita ninyo dyan. Okay, now, punta na tayo doon sa paano tayo gagawa ng cover photo gamit ang AI. No? Paano tayo gagawa ng cover photo? Ang gagawin po natin, pupunta tayo sa isang website no, na ang pangalan ay canva.com. Okay, pupunta tayo sa canva.com. Alright? So, yan po yung web link, no? Canva.com. Puntahan nyo po yan. Ang maganda rito sa canva.com, wala din po itong bayad, no? Wala itong bayad. All you need to do is to simply sign up, no? Ang suggestion ko, ang una nyong gawin ay buksan muna ninyo yung inyong email. Kasi yan po, pwede kayong mag-register via email lang walang bayad, no? So, ang gawin ninyo dun sa browser nyo, dun sa inyong Google Chrome, o kaya dun sa inyong Microsoft Edge o kaya doon sa inyong Firefox, buksan na ninyo yung email kasi magbe-verify si Canva Kapag nakasara pa yung email mo, baka hindi ka ma-verify. So, ang una mong gawin, buksan mo yung email mo. Pagkatapos mong buksan yung iyong email, i-click mo na yung sign up, no? Pag-click mo ng sign up, sasabihin niya sa iyo, continue with Google email. Magsa-sign up ka gamit mo lang yung email mo, click mo lang yan, continue with Google. I-click nyo po yan. And then, i-click ninyo yung email na gagamitin nyo. Kaya sabi ko nga maganda, naka-open na yan. No? So, i-click nyo yung email na gagamitin ninyo. I-verify yan ni Canva. Pag in-okay niya, in-approve niya, click nyo lang continue. Alright? Pag click nyo ng continue, okay na po yan. Mag-open up na yung platform ni Canva. Ganito ang itsura ng Canva. Now, para makakuha tayo ng tamang design, dito po sa search button sa taas no, ng Canva, i-search ninyo Facebook cover. Kasi yun yung gagawin natin Di ba? Hanapin ninyo Facebook cover. Yan, i-click nyo dyan Facebook cover. At lalabas na ngayon yung iba't ibang mga design ng Facebook cover. Mamili na po kayo dyan, libre lang yan. No? Not unless yung makikita po ninyong design ay merong crown. Yan. Pag merong crown, yan po ay mayroong bayad. Kaya wag niyong pipiliin yan, no? Yung may crown. Kasi sisingilin kayo ni Canva dyan. Marami namang mga options na walang bayad. Ako, for this example, ito yung pinili ko, no? Ito yung design na pinili ko. So, ang gawin nyo, kung may napili ka na design ng cover, no? Piliin mo, i-click mo lang yan. Pag na-click mo na yan, no? I-confirm mo siya, tapos i-click nyo po ito, customize the template. No? Yan ang pipindutin nyo. Customize the template. And then, ito na ngayon yung editing window. No? Dito ka mag-i-edit.
papalitan mo yung mga nakasulat, no? Madali lang siyang palitan. Una, pwede mong i-highlight, no? Kung yan ang gusto mong palitan, i-double click mo lang yung text, no? Double click mo lang. Ito pa pala, no? Meron pala dito sa kabila. Balik natin, ha? Sorry. Dito po sa bandang kaliwa, makikita nyo dyan sa bandang kaliwa, no? Meron diyang mga elements na pwede kang idagdag. Kung halimbawa gusto mo mag-design, no? Sa susunod, sa Sabado, pwede natin itong pag-usapan in detail, no? Dahil dito ka pwede mag-create ng magagandang post, no? Na sarili mo, ikaw ang gumawa. Gawin mo sa Canva. So example, no? Ito, meron diyang mga elements, no? Gusto mong, pwede kang mag-upload. Pwede po tayo mag-upload, no? Halimbawa, yung mga picture ng product natin, pwede mong i-upload diyan sa Canva. Tapos ilagay mo dito sa iyong design, no? So, drag nyo lang po, i-drag and drop lang eh. Madali lang naman gawin, no? Drag and drop lang yung pag-upload ng mga images. No, paano ka mag-i-edit? I-double click mo yung i-edit mo na text, no? Tapos, pwede mo na siyang palitan. Automatic po yan. Pag dinoble click nyo, magbo-blue na siya, no? Maka-highlight na siya. Tapos, pwede mo na siyang palitan. Mag-type ka na ng gusto mong words, no? Or text. Ako, nilagay ko dyan, unique, effective, and affordable. Pinalitan ko siya. And then, itong image na to, tinanggal ko yan. Dinilit ko yan, no? So, paano madidelete yan? I-highlight mo lang siya. I-highlight mo lang. Tapos, lalabas na po yung trash can icon. Click mo yon. Click mo yon, trash can icon, para matanggal siya, madidelete na siya. Tapos, nag-upload ako, di ba pwede mag-upload? Ayan po, dito pwede mag-upload. Oh. Click nyo yung button na yan, upload. In-upload ko yung SMH logo, tsaka in-upload ko yung Emu King picture, no? Yung poster, yung picture ng Emu King. Tapos, din-drag ko lang dyan. Hinila ko lang siya. Drag and drop lang po ito, hindi siya mahirap gawin. Then, nilagay ko rin dito yung Emu King. No? Now, kung creative ka, you can edit the poster as long as you want. No? Bahala ka nang mag-edit dyan. Maraming mga elements na pwede mong makuha dito. No? May mga elements dyan, may mga design pa dyan na pwede kang idagdag. For this tutorial, ganyan lang muna ang gagawin natin. Pagka natapos ka na, napalitan mo na yung text, naglagay ka na ng mga picture at saka ng logo, ang susunod mong pipindutin itong share button sa itaas para ma-download mo na siya, no? Click mo yung share button. Alright? Tapos, ang susunod mo naman pipindutin download button. So, share button, tapos download button. Pag click mo ng download, okay na po yan. Magda-download na yan, no? Isi-save mo na yan sa iyong computer, no? So, doon mo na siya isi-save. Ngayon, balikan na natin yung Facebook. Di ba? Nakagawa ka na ng cover photo. Ang gagawin mo ngayon from Facebook, click mo tong button na to, Add Cover Photo. Alright, click mo yan. Ang mag-open up dyan ay yung dialog box ni Facebook. Tatanungin niya, anong gusto mo ba? Upload photo or choose photo, no? Ikaw, gagawin mo, upload. Mag-a-upload ka, no? Upload mo yung cover photo na ginawa natin. So, pag na-upload yan, andyan na siya. No, mapapaste na siya automatic sa cover photo section ni Facebook. Tapos click mo na yung save changes, no? Click mo na yung save. Pag na-click mo na yung save, tapos na, meron ka ng cover photo, di ba? Okay na yan, may cover photo ka na. Ngayon, balik tayo sa Canva, no? Balik tayo sa Canva. Tapos na tayo sa cover photo. Ang gagawin naman natin ngayon, itong logo. Gagawa tayo ng logo. Balik tayo sa Canva. Ang gawin niyo po, i-click niyo itong hamburger button sa Canva, no? Yung tatlong linya sa kaliwa, i-click niyo 'yan. Para lumabas yung Canva icon, lalabas po yung Canva icon, i-click niyo yung Canva icon. Pag-click niyo ng Canva icon, babalik po kayo doon sa homepage ng Canva. Ang susunod naman nating hahanapin, i-type niyo ulit dito sa box, no? Ilagay niyo naman diyan logo. Maghahanap tayo ng format ng logo. Tapos click nyo po, search. Ayan. Lalabas yung iba't ibang layout ng template ng logo ni Canva. Pumili ka ng gusto mo. Basta walang crown, no? Ayan, meron na naman ditong mga crown, eh, oh. Pag merong crown, may bayad po yan. Huwag niyong pipiliin yan. So ako, ito yung nakita kong possible na logo design na napili ko. Ayan, no? Tapos, click nyo po yung customize. Pag napili mo yung logo, click mo lang, lalabas na tong dialog box, click mo na yung customize. Okay? Pag kinlik mo yung customize, pupunta ka na naman sa editing
part ng ating editing part ng Canva. Nakita niyo yung design kanina? Ulitin natin ha. Ayan o, from this design, wala naman po siyang circle, di ba? Napansin nyo? Wala siyang circle. Pero nung inedit ko na siya, kinostomize ko na siya, nakapaglagay ako ng circle. Ayan, nalagyan ko siya ng black circle, tapos nalagyan ko din ng kulay sa loob ng circle. Nagkaroon din siya ng border. At napapalitan din yung text. Titingnan nyo yung text na yan, no? Meron siyang highlight na kulay puti. Tinanggal ko yan kasi parang hindi maganda. Tinanggal ko, ginawa ko siyang shadow. Naging shadow siya. Tapos yung shadow, masyadong malayo doon sa text. So, inedit ko rin siya para ma-adjust yung shadow. Kaya ito yung naging final result. So, whenever you click on a particular element, halimbawa po, yung text na yan, andi doon sa taas yung editing. Diyan nyo po yan i-edit. Andiyan dyan yung size, no? Andiyan dyan yung mga effects, no? Ito po yung mga shadow. Pag nag-click kayo, bumubukas po yan. Hindi po ito mahirap. Madali lang po ito. Ang kailangan lang gawin po ninyo, no? Gawin natin yan. So, pag natapos mo nang ayusin yung logo, click mo na yung share button. Click mo uli sa taas sa kanan yung share button, tapos download mo na. Pag na-download mo na, punta ka uli sa Facebook, click mo na tong camera icon, no? Click mo yung camera icon para ating ilagay yung ginawa nating logo. O hanapin mo na, click mo na upload. Okay? Pag click mo ng upload, hanapin mo kung saan mo sa computer sinave yun, then ilagay mo na, ayan na yung ating page. Kaya napaganda mo na, di ba? Maganda na yung page mo. So, that is how itong mga AI generator can help us, no? Pwede kang tulungan gumawa ng content, no? Gusto mong i-promote yung kape natin, no? Yung coffee o yung whatever product, pero hindi mo alam ang sasabihin mo. Pumunta ka sa ChatGPT, ilagay mo lang yung brand name, ilagay mo lang yung mga nagagawa. Let's say, Nitric Boost. Paano mo ipopost ang Nitric Boost? O di i-type mo lang doon sa ChatGPT, brand name, Nitric Boost. Tapos, vasodilator, lagay mo lang doon. Can make blood vessels flexible. Kahit barok yung English mo, maiintindihan ka ni ChatGPT. Aayusin ni ChatGPT yung grammar mo, gagawang kanya ng post. I-copy mo yun ang ilagay mo rito sa iyong Facebook page. So, pansamantala, dito muna tayo hihinto, at sa Sabado, ipagpapatuloy natin kung paano mo naman isi-set up ang advertisement mo. Kasi kailangan po properly set up din ang advertisement. What we're saying right now, ladies and gentlemen, samantalahin natin itong momentum na nabibuild up sa ating company. Ang ganda ng website po natin. Yung affiliate website natin, yung backbone nun, terrible. Talagang hindi mo siya makikita sa ibang company sa ngayon. Ang ginawa natin, yung mga ibang magagandang platform, pinagsama-sama ng company sa iisang website. Di ba? Kaya, be proud of SMH. Maganda product natin, maganda complan natin, maganda ang ating platform. So magkita-kita tayong muli sa Sabado, no, ladies and gentlemen. So with that, ladies and gentlemen, magandang gabi and see you again on Saturday. Bye! Salamat! Thank you!